Emily, patay na si Arman. Ilang buwan na siyang inilibing at ikaw buhay ka pa. Nandito sa Maynila ang katawan mo. Kailangan mong mabalikan ang katawan mo, Emily. Naiintindihan mo ba ako? Kailangan mong makabalik. Hindi siya maaaring magkamali. Boses ni Joaquin ang nagsasalita. Hindi siya naghahalusinate lang. Sigurado na siyang iyon lang ang totoo sa lahat ng nangyayari sa kanya. Ang lahat ay guni-guni lamang sa kanyang diwa. Nagpanik siya makaraang marinig ang lahat ng sinabi ni Joaquin. Idinayal nila ang telepono ni Nadia pero walang sumasagot maliban sa voicemail box. Joaquin, paano? Paano? Anong gagawin ko? Joaquin, kausapin mo ako please. Nag-hysterical na siya. Joaquin, tulungan mo ako. Please help me. Napahugulhol ng iyak si Emily. Ngayon ay malinaw na ang lahat. Natutulog siya. Nasa malalim siyang pagtulog. At ang lahat ng nakikita niya ay isang guni-guni. Lahat ng nagaganap ay isang panaginip. Oo, isang panaginip. Kailangan niyang magising. Iyon ang kailangan niyang gawin para matakasan si Arman. Iyon ang tanging paraan para makatakas siya dito at makabalik kay Joaquin. Pero paano? Ano ang kailangan niyang gawin para magising siya? Sinubukan niyang kurutin ang sarili. Noon niya na lamang manhid ang pakiramdam ng katawan niya. Noon niya na-realize na hindi siya nagugutom. Noon niya napatunayang walang totoo sa lahat ng nakikita niya. Walang totoo. At maski multo ay hindi totoo. Dahil ang lahat ay nagaganap sa loob ng malalim na pagtulog at magwawakas sakaling siya'y tuluyang magising. Dinala ni Joaquin ang bracelet sa spirit questor na si Primo sa opisina nito para ipakita iyon. Binasa ang naka-engrave na pangalan sa bracelet. Arman, sinuri yun ni Primo. Matagal na pinag-aralan. Kung tama ang hinala ko, ito ang hold ni Arman. Kay Emily, ito rin ang posibleng tulay ni Emily para mapalik ang diwa niya sa kanyang katawan at tuluyan siyang magising. Paano? Usita, sani Joaquin. Napatid ito kaya't nawala ng kakayahan si Emily na ibalik ang diwa niya sa kanyang katawang lupa. Anong kailangan nating gawin? Dugtungan natin ang anumang bagay na maaari niyang maging tulay pabalik sa mundo ng mga buhay. Anong bagay? Tulad ng ano? Nag-isip si Primo. Maaaring isang bagay na may kaugnayan sa inyo, sa iyo. Isang singsing ang iniabot ni Joaquin. Ang singsing na engagement ring na ibinigay niya kay Emily. Itinago muna niya mula nang maging comatose ang babae. Yun na lamang ang tanging bagay na may kaugnayan sa kanila ni Emily. Humahagulhol ng iyak si Nadia habang nasa salas at pinakikinggan ang mga sinasabi ni Emily. Saka papasok lang ng mensahe sa voicemail. Noon na patunayan ni Nadia na totoo ang lahat ng hinala ni Joaquin at Primo. Noon niya napatunayan na nasa panganib ang buhay ng kapatid. Joaquin, paano? Paano? Anong gagawin ko, Joaquin? Kausapin mo ako. Nag-hysterical si Emily. Oras ng pagtutuos, hiniling ni Emily sa kanyang isip na dalhin siya nito sa lugar kung saan niya makakaharap si Arman. Iglap at nakarating siya sa po kung saan nasa harap niya ang lalaki. Hindi ka totoo. Alam kong hindi ka totoo. Anong ibig mong sabihin? Dinadaya mo ako. Patay ka na. Buhay pa ako. At hindi na ako papayag na maging bilanggo mo. Pumikit siya at nag-concentrate. Babalik na siya sa Maynila. Babalik na siya kay Joaquin. Babalik na ang diwa niya sa kanyang katawan. Unti-unti siyang naglaho sa paningin ni Arman. Huwag mo kong iiwanan, Emily. Walang nagawa si Arman sa ganap niyang paglalaho. Narinig na niyang sumisigaw si Arman ng huwag. Naikabit na ni Joaquin ang naputol na bracelet sa kamay ni Emily na dinugtungan ng engagement ring na ibinigay niya sa babae. Ipinatunaw niya yun para madugtungan ang naputol na bracelet. Naniniwala ka ba na may kaugnayan ng bracelet na yun sa nangyayari kay Emily? O sisa ni Nadia? Umaasa ako. Nagbabaka sakali. Sana nga, Joaquin. Sana nga. Tumayo na si Joaquin. Matamang pinagbastan pa si Emily. Walang nagbabago sa kondisyon ng babae. Halika na. Yaya sa kanya ni Nadia. Tumugon si Joaquin. Lumabas na sila ng silid. Hindi nila nakita ang paggalaw ng kamay ni Emily. Isang nurse ang pumasok doon para i-check ang kondisyon ni Emily. Natigilan ng nurse. Napansin ito na naalis ang isang aparato na nakalagay sa dibdib ng dalaga. Pero sa kabila niya nagre-responda si Emily kahit may naalis na aparato sa katawan. Pinagkaguluhan si Emily ng mga doktor. Pilit siyang nire-revive at sa isang malakas na pump sa kanyang dibdib ay biglang nagkamalay si Emily. Humugot siya ng isang napakalalim na hininga. Bumalik na ang lahat sa diwa niya. Emily, maliwanag ang paligid. Puti ang hall, maraming mga doktor at nurse na nakapalibot sa kanya, mga nakangiti. Ate Nadia, nakilala niya ang kapatid. Emily, nagpahid ng luha si Nadia.
Natiyak na ito ang kaligtasan ng kapatid. Nakita rin niya si Joaquin nakatayo. Joaquin, nakangiti sa kanya si Joaquin. Nilapitan siya nito, ginagapang kamay niya. Hinaplos naman niya ang mukha ng lalaki. Maraming salamat, sabi niya sa lalaki na nagligtas sa buhay niya. Ilang buwan ang lumipas at tuluyang nakarecover si Emily. Nagpakasal na sila ni Joaquin. Isang simpleng kasalan lamang ang naganap sa garden ng bahay ni Nadia. Sa mansyon na ipinatayo ni Joaquin para sa kanilang dalawa, ganap na siyang naangking ng lalaki. Pero hindi pa rin ganap na natatahimik si Emily. Sa tuwing nagtatalik sila ni Joaquin, pakaramdam niya si Arman pa rin ang umaangkin sa kanya. Pakiwari niya nakikialam naman si Arman sa kanilang pagsasama ni Joaquin. Ipinagtapat niya kay Joaquin ng lahat. Gusto ko nang tapusin ang lahat, Joaquin, sa paanong paraan. This time is for real. Babalik ako ng probinsya na hindi sa isang panaginip lamang. Gusto kong dalawin si Manang Aning. Gusto kong malaman kung ano ang nangyari sa kanya. Matagal na namin siyang hindi nakukontak ni ate kahit sa telepono. Baka may sakit siya. Kaya gano'n na lamang ang response niya sa akin sa panginaginip lang. Marami siyang gustong malaman. Marami siyang gustong tiyakin sa kanyang pagbabalik sa probinsya. May duda siya kay Manang Aning. May duda rin siya kay Jenny. May duda siya sa lahat ng taong nakita niya sa mahabang panahon ng kanyang pagtulog. Sumang-ayon si Joaquin. Humingi ito ng bakasyon sa ospital na pinagtatrapawan. Silang dalawa ang pupunta sa probinsya. Nagpunta sa Dumaguete sina Emily at Joaquin. Tumuloy sila sa kanilang ancestral house. Nakapadlak na iyon, wala ng tao. Sa tulong ng ilang kapitbahay na buksan ang gitnang bahay. Noon nalalaman kung ano nangyari kay Manang Aning. Ilang buwan na itong namatay at nailibing. Nadula si Manang Aning sa banyo. Nabagok ang ulo at doon na inabutan ng kamatayan. Matagal bago natris ang bangkay ng babae. Isang kamag-anak ang nag-asikaso at nagpalibing sa babae. Hindi alam kung paano sila kukontakin sa Maynila, kaya't hindi na ipalam sa kanila ang nangyari. Nagmistulang pabayaan nila ito. Nalaman ni na Emily at Joaquin ang lahat ng impormasyon sa isang kapitbahay. Miss Emily, mas makabubuting pabindisyonan niyo uli ang bahay. Maraming nakakakita kay Manang Aning na nagmumulto. Minsan ay nasa garden siya, nasa tumba-tumba o nasa terrace. Palagi rin kaming may naririnig na kumakanta sa kusina at umiiyak sa banyo. Minsan nga may nakita kaming babaeng kausap niya. Dalawa na yata silang nagmumulto dyan. Napatda siya. Siya kaya ang babaeng tinutukoy ng kapitbahay na kausap ng multo ni Manang Aning. Agad ding nagpaalam ang babaeng kapitbahay nila matapos ikwento ang lahat. Kaya pala nagagalit sa akin si Manang Aning. Akala'y pinabayaan na namin siya ni Ate Nadia. Paliwanag niya kay Joaquin. In this case, we have to do something for her na ikatatahimik ng kaluluwa niya. Pagbalik natin ng Maynila, hanapin natin ang kaisa-isa niyang anak. Siguro hindi pa rin ito alam ang nangyari sa kanyang ina. Baka isang dahilan ito kaya hindi matahimik si Manang Aning. Yeah, maybe. Sang-ayon ni Joaquin. Nakita niya ang isang sobre. Natatandaan niyang binuksan niya yun. Naroon ang kaputol na bracelet na may naka-engrave na pangalan niya. Emily. Nagkatingin sila ni Joaquin. My God, it's true. Bulalas na lamang ni Emily. Magpunta sila sa RJ's Bars. Nasunog na ito. Noon nila nalaman na isang bagong tayong bar na ang katabi nito na matagal na iyong nasunog. Hindi ko nabalitaan. Hindi ko alam. Halos lahat ng kabataan na nasa loob ng disco bar na yun ay namatay. Wala halos nakaligtas. Naalala niyang nakita niya sa kanyang panaginip. Ang aparisyon, ang mga taong nagsasayaw na nakita niyang bigla na lamang nasusunog. Ang ngayon ay mga kaluluwang patuloy na nanaghuwi at humihingi ng tulong. Muli ginapangan siya ng kilabot sa buong katawan. May isang babaeng naglalakad na biglang nakilala si Emily. Emily, Cynthia, masayang nagyakapan ng magkaibigan. Nagkumustahan at nagbalitaan. Nabalitaan ko sa isang kaibigan ng Ate Nadia mo na na-aksidente ka. Pasensya ka na at hindi ka namin nadalaw sa ospital. Naging busy kasi kami sa pag-aasikaso ng wake ni Jenny. Natigilan si Emily. Patay na si Jenny. The day na nalaman namin na aksidente ka, she passed away. Ano ba kayong mag-best friend? Akala nga namin na magiging magkasunuran kayo. Thanks God at nakaligtas ka. Ginapangan ng matinding kilabot sa katawan si Emily. Isa lang ang ibig sabihin ng mga narinig niya. Totoo ang lahat ang nangyari sa kanyang panaginip. Nakasama niya si Manang Aning at Jenny na totoong kapwa patay na. Nagbalik na sina Emily at Joaquin sa Maynila. Dinalaw nila ang puntod ni Arman sa isang memorial park sa hometown nito kung saan ito inilibing. Nag-aalay sila ng bulaklak at nagtirik ng kandila. Umusal sila ng dasal. Iniwan na nila doon ang kaputol na bracelet na may naka-engrave na pangalan ni Emily. Sana'y matahimik ka na, Arman. Iiwan ko sa iyo isang bahagi ng ala-ala natin upang magbigay sa iyo ng katahimikan. Pabulong niyang wika. Kinakausap niya si Arman.
Naglakad na silang palayo ni Joaquin. Humangin ng malakas. Tumampi yun sa mukha ni Emily na animoy halik pa rin ni Arman sa kanya. Halik ng pag-angkin. Pakiwari ni Emily ay nakasakay siya ng bus. Mabilis na umaandar ang bus. Nag-iisa siya. Walang katao-tao ang bus. Puminto ang bus. May mga bumaba at sumakay. Muling umandar. Sumandal siya sa gilid ng bintana ng bus. Pumikit. Saglit pa'y may naramdaman siyang upo sa tabi niya. Nagmulat siya ng mga mata. Nakita niya ang isang lalaki na tila aparasyon na naman ni Arman. Umungol siya. Ginising niya ni Joaquin habang nagmamaneho ito ng kotse at nakahilig siya sa lalaki. Joaquin, nakatulog ka. Pilit niyang ginising ng diwa. Huminga siya ng malalim. Malayo na ang tinatakbo ng kotse ni Joaquin. Galing ng Memorial Park kung saan nakalibing si Arman. Madilim na ang paligid. Tanging ang ilaw ng sasakyan nagbibigay ng liwanag sa kalsada. May kung anong panglawang naramdaman si Emily. Mahigpit siyang kumapit sa kamay ni Joaquin. Hindi siya bibitaw sa lalaking nagpaparamdam sa kanya ng kaligtasan. You want music? Yeah. If you leave me now, you'll take away the biggest part of me. Oh baby, please don't go. Magre-react sana si Emily sa music ngunit pagtingin niya sa rear mirror, nakita niyang nakaupo si Arman doon, nakatingin sa kanila ni Joaquin. Titili pa sana siya subalit isang truck ang rumaragas ang sumalpok sa sasakyan nila ni Joaquin. Binalot ng malakas na salpukan ng buong paligid. Nagising si Emily na nakabaligtad ang sasakyan nila ni Joaquin. Mahigpit pa rin nakahawak ang mga kamay nila. Umaagos ang dugo ni Joaquin mula sa ulo. Lungay-ngay na ito at tanda na wala itong buhay. Napahagulhol siya ng iyak. Hindi niya alam kung buhay pa siya. Mabigat na mabigat ang ulo niya. Mahid ang buong katawan niya. Sugatan din siya. Ang hindi niya alam kung sa kabila ba ng nararamdaman niyang iyon ay humihinga pa ba siya o patay na rin siya. Joaquin, paano sa tawag niya sa lalaki? Wala siyang narinig na sagot mula kay Joaquin. Maliban sa tinig na nagmula sa kanyang likuran. He's dead, Emily. Narinig niya ang boses ni Arman. Napapikit si Emily. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Joaquin. Hindi siya bibitaw rito. Alam niya mula sa mga satandaling iyon ay maaari na siyang malagutan ng hina. Pero hindi siya bibitaw kay Joaquin. Lalo't batid niyang nasa likuran lang niya si Arman at hinihintay ang pagbitiw ng mga kamay niya kay Joaquin. Tiniyak niya.